Capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito'y tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 Capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit taliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anyan na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Fulido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR Department tulad na lang ng learning at recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya, gayon din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Yung pressure kasi hindi mawawala sa sports or kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ito lapid-lapid, Lieutenant Larry Francisco, Oras Mistea. Ganap ng alas 4:34 ng hapon. Matindi natin ang mga staff ni Senator Lapid at Ito, Senator Lakay. Cheese. Oo, Nanonood daw sila sa atin. Yes, tutok na tutok Lakay, Chief of Staff Ricky Ileto, Shermy Mayores, Jenny Ramos, Melinda Once, Kirk Cadil at ang staff ni Cheese Escudero na si Ging Pabuna at Lily Longayon. Kasama na rin of course Florante Rosales. Mga staff ni Senator Joel Villanueva. Wala hindi nagpalista. At batiin din natin yung mga taga Manila Bulletin. Nakamonitor sila sa Manila Bulletin. Sina Yusek, Rocky Nazareno. Ayan, sina Manong Sani Coloma. At siyempre mga taga Toyota Alabang. Uy.
Ayan, nakamonitor sila sa kanilang magandang showroom. Ay, magandang hapon, Andrew Go, ang kanilang manager dyan. Samantala, bago ang detalye ng ating mga balita, abay, bati mo natin itong taga-kaap, Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang kanilang spokesperson, parang Eric Apolonio. Eric, alaba tayo dyan, pare ko. At siyempre si Father Alfredo Maramara ng Silang Cavite. Hi, Father. Kaya ba, Father, nagpapainom? Nang ano lakay mompo. Ay, mompo. Ayan. Binabati ni Anching. At happy birthday, ay belated happy birthday. Kay Kuyang Adora Andrada mula pa rin kay PJ Romy Barsa. Ayan, ala para blowout kaya Wala batiin pa. daw natin. Ayan, awitan natin. Ito rin, napakadaya. Ayan, nag-birthday holiday. Ginagaya si Ray Sibayan pagka nagbe-birthday, uma-absent. Josa Cruzat, pambihira. Aba, ang kaya mga pala. ito. Ayan. Kalambi mo, uwi na, Don Pobre, ha? Itong si Josa. Ayan. Happy birthday din kay, yung aking classmate, ha? Si Corazon Balancio, happy birthday classmate. Ayan, binabati namin mga classmates sa Pinili Institute, Pinili, Ilocos Norte. At eto na, mamigay muna tayo ng pera sa ating Kring-Kring Panalo promo. Kring-Kring, tawag na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na, sino ang maswerteng natawagan ni Kring-Kring, Miss Thea? Magandang hapon, Kuya Ralph Maranan. Nang? Hapon din po. Quirino Province. Oh, Ilocano na ibang gawalam Apo Ralph. Ay, mga kasama kanya. Gayong Ilocano, Quirino. Nalakalaang dito sa lutsudo mikan ka, mapugtuam, ayan, masung batam nga napudno, at the premium. Ay, nalaing ni Kuya Ralph. At di sa lutsudo nga ron, Kuya Ralph Maranan, ay eto ha, ano ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas at number 1 nationwide? DZRH, sir. Naglaing ka nga lalaki na po. Ayan, agbud no. Ayan, nasiglat, nataraki pa. Congratulations sa Manong Ralph Maranan ng Quirino Province. At ngayon sa detalye natin mabalita, sandali lamang let. Standby Raymond, standby man ang Milky, standby Edniel Parosa. Hala, kinasuhan si Defense Secretary Gibo Teodoro ng ilang abogado at concerned citizens kaugnay sa kanyang pagkakaroon ng Maltese passport. Wow! Isinampa sa Pasay City Prosecutor's Office ang kasong perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of service. Ayon kay Attorney Russell Miraflor na siyang nanguna sa pagsasampa ng kaso, valid umano ang ang Maltese passport ni Secretary Teodoro hanggang December 2026 at nag-apply pa o nag-renew lamang ito ng Philippine passport noong March 2017. 2017? Sabi ni Miraflor, hindi ito political attack kundi panawagan na sa inconsistency ng mga records ng kalihim at kung makitang may legal defects, dapat daw ay kasuhan at kumilos daw ang mga kinaukulan. Sinabi pa ni Miraflor na hindi dapat bigyan ng exemption ang sino opisyal kung kinu-question ang kanyang pagkamamamayan habang may hawak na sensitibong pwesto sa pamahalaan o nga, defense.
Una nang nilinaw naman ng Department of National Defense na matagal nang isinorende ni Secretary Teodoro ang kanyang Maltese passport bago ba ito maghain ng kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbong presidente noong taong 2021. Samantala, sa iba pang balita, umarangkada kaninang umaga ang sabayang National Earthquake Drill. Nilahukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga lokal na pamahalaan ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa pangunguna ng Office of the Civil Defense at NDRRMC, kasabay ding nag-dock, cover, and hold ang mga kawani ng NBI, NIA at iba't ibang mga eskwelahan at pribadong establishmento gaya ng isang mall sa Maynila. Una nang binigyang diin ni FIVOC Director Teresito Bacolcol ang kahalagahan ng mga naturang earthquake drill kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Mahalaga na alam ng publiko kung ano ang nararapat gawin sa panahon ng sakuna sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. At hatawin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Russia. Interesado umangkat ng seafood sa Pilipinas. Sige, bili niya aming tuna. Ayan, palit tayo ng caviar. Gusto ko yan. Masarap to yung caviar. Kaya lang parang maasim-asim yata yun na ano. Acquired taste kasi lakay eh. Diba? Siyempre, pag hindi mo siya nakasanayan, you wouldn't like it. Pagkaanda doon ng pangmayaman eh. Ayan. Kaya tsaka paunti-unti lang talaga yung kain nun, di ba? Hindi siya ini-spread talaga na... Hindi ginagawa ulam. Hindi. Akala ko pang ulam niya eh. Sabi ni Delayed Senator Joker Arroyo, ayan. At si Kabayan, si Vice President Noli Di Castro, yan daw ang pagkain ng mayaman na Misteya, ha? Inilalagay lang sa crackers, gano'n. Mga 5 butil lang kasi yun parang Skyflex, tapos may pinapahid-pahid na patay daw ang tawag doon. Yes. Tapos papabawan mo niyan. Tapos may mga parang katas ng aratilis, ayan. Bilog-bilog na itim, ayan na yung caviar. Sabi, yun daw ang pagkain pang mayaman. Ganun ba? Sabi ko, hindi pala nakabuso ang pagkain ng mga mayaman. Unti-unti lang kasi hanggang dito lang sa kalangala. Ikaw ba, Let, nakatikim na ng caviar? RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Hindi palakay. Malaki ang posibilidad na mag-angkat ang Russia ng seafood sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, isa ang lamang dagat sa mga produkto ng Pilipinas na interesado ang Russia. Sa panig ng Russia, target naman itong mag-export ng karne sa Pilipinas. Nalaman daw kasi ng mga ito na nagmamahal ang karne sa bansa, lalo na tuwing holiday season dahil sa mataas na demanda. Sabi ni Bailen, ilan lamang ito sa usaping may kinalaman sa kalakalan na napag-uusapan hindi lang ng trade officials kundi ng mga negosyanteng Pilipino at Russian. Pakinggan natin si Ambassador Bailen. May mga produkto naman ng Pilipinas na wala sa ibang bansa sa ASEAN na interesado ang Russia. Ang pagkakalam ko, interesado ang mga Russian sa seafoods. Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products at alam po nila na pag sa Pilipinas dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season. Sa usapin ng langis, sinabi ni Bailen na handa ang Russia na tumulong sa Pilipinas para matugunan ang pangailangan sa supply. Kaya nga anya nakapag-angkat ang Pilipinas ng milyong bariles ng Russian crude oil kasunod ng giyera sa Middle East. Samantala, ongoing na ang 35th ASEAN-Russia Summit sa Kazan na pinangungunahan ni Pangulong Marcos at President Vladimir Putin at dinadaluhan rin ng iba pang ASEAN leaders. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Samantala sa Senado, babawi sa taong bayan sa ilalim ng bagong pamunuan. Idetalye mo ang balitang yan, RH28, Raymond Adfaas. Raymond. Mr. Mayor, nangako si Senate President Sherwin Gatchalian na babawi ang Senado sa taong bayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito'y kasundang ilang araw na naging unproductive ang Senado. Ayon kay Gatchalian, ngayon na balik na sa normal ang sitwasyon ay maaari nang magpatawag ng hearing ng mga komite dahil kahit makabakasyon ng Kongreso.
Dahil sa kanyang pakikipag-usap sa mga kapwa senador ay lahat na stress sa mga nangyaring kamakailan at gusto na nilang magtrabaho gaya ng ginawa ni Senator Joel Villanueva na isa sa mga pinaka-productive sa isinagawang special session kahapon. Aminado ito na halos 25 milyong piso ang gastos sa operasyon ng Senado sa kada araw. Narito si Senate President Sherwin Gatchalian. Budget ng Senado per day is about 24 million, almost 25 million. No? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive. Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So babawiin naman natin yan in the next few days. So we'll go back down to work. Una nito inihayag ni Senador Ping Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos na pera ng taong bayan ang nasayang sa loob ng 28 araw na pinamunuan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang Senado. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Dumako naman tayo sa Kamara de Representantes. Pero happy wedding anniversary muna, 20th wedding anniversary kay Kuyang Daniel at ating Loisa Tanwangco. Ba? 20 years na silang nagtitiis sa bawat isa. Diba? Nagmamahalan. At binabati natin si Romel Cabanela. Sabi niya, ako ay nakatutok din. Ayan, parang ito, taga Tawi-Tawi, Miss Teya. Ayan, nakikinig sila sa atin. O nga, gusto kong mapuntahan yan. Punta tayo Lakay. Pagka mag-imbitat si Kuyang Mayor Jasper Kwe, ayan, ng Bungaw Tawi-Tawi, o Kuyang Mayor Jasper, ha? Abay, binabati ka ni Emerald Parang at si Ambassador Abdul Baid Mike Kiram Muin. Ayan. Magandang hapon sa mga taga Tawi-Tawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No show si Vice President Sara Duterte Carpio sa isinagawang pre-trial conference. At ito'y ikinadismaya naman ng House Prosecution Team. Ba't man ang Milky? Kailan na ba siyang humarap sa pre-trial? Alice number 12. Milky Rigunan, please come in. Milky. Lakay at Teya, hindi seryoso si Vice President Sara Duterte na harapin ang mga algasyon laban sa kanya, patunay ng hindi nito pagdalo sa pre-trial conference kanina sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson Rene Co, mga abogado lang niya ang humarap sa kabila ng nauna itong sinabi na handa siyang humarap sa tamang forum. Sabi ni Co, bagamat hindi pa obligadong humarap ang Vice Presidente, ang personal sana nitong pagpunta kanina ay pagpapakita na handa nitong harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Narito si House Trial Spokesperson Congresswoman Rene Co. For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga aligasyon. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo. Inaasahan na hindi pa rin matatapos ngayong araw ang marking of evidence. Kinumpirma rin ni Co na nagkaroon ng disagreement sa proposed stipulations kaya pinagsusumite ng komento ang magkabilang panig. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po ng Milky. Samantala, DILG Secretary John Vic Remulla duda sa ICC source ni Congressman Pulong Duterte. Baka sabog lang. I-detail mong balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Palaisipan, Lakay at Mistea, kahit Mayor Secretary John Vic Remulla kung saan galing ang impormasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na may warrant of arrest na ay International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Sa ambush interview dito sa Kampo Kame, pabirong sinabi ni Remulla na nakasabog lang daw ang kongresista na maisip ang sinabi niya sa social media.
Una na kasing nakipag-ugnayan si Remulla sa Department of Justice pero binanggit ng kabilang kagawaran na wala silang natanggap na official communication mula sa ICC. Matapos nito, nilinaw ng DILG ng Philippine National Police na wala pang rason upang magtakda sila ng task force na aresto sa subject na haka-haka. Pero para kay Remulla, delikado ang naturang mga pahayag. At tanongin naman kung iniwala siyang may highly reliable source si Duterte sa loob na ICC. Narito ang sagot ng kalihim. Sa ICC ulit, sorry, may capability ba si Congressman Pulong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, baka makasabog yung sinabi niya kasi siya lang nakakita nun. Sa akin wala pa eh. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Okay, thank you very much. Ang bahagi ng panayan kay Secretary John Vic Remulla, inalbahan din ng Malacanang ngayong araw ang banat ng Kongresistang Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC warrant bilang political weapon. Sa hiwalay namang statement na inilabas din ngayong hapon, kumpiyansa si dating Senador Antonio Trillanes report na hindi naamoy ng kampo ng mga Duterte ang ICC warrant gaya ng nangyaring pag-arasto noon kay former President Digong. Ako sa Daniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Askado din talaga si Secretary John Vic, ano? Lakas manopla, lakay eh. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Standby, James Galangge, Emily Borja at Angelica Cosme. Sumipot na sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo de Manila University basketball team. Kasama ang kanyang abogado. Nagsumiti ng salaysay si Sandro Soriano tungkol sa kontrobersyal na pagkalunod at pagkamatay ng dalawang basketball players na si Rene Baterbonia at ang Iranian national na si Divine Adili. Kasama ang pangalan ni Soriano sa 4 pang ibang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa mga inisyuhan ng Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sina Baterbonia at Adili ay nalun sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 habang isinasagawa ang sinasabing team building na pinangunahan ng nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Samantala sa iba pang balita, umakyat na sa 78 ang mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa NDRRMC, pinakamarami rito ay mula sa Soc-Sargen kung saan umabot ito sa 57 casualties. Samantala nasa 1,339 naman ang bilang ng mga nasaktan habang 30 katao ang napaulat na nawawala. Umabot naman sa higit 357,000 pamilya o katumbas ng higit 1.5 milyong individual ang apektado ng lindol. Sa nabanggit na bilang, halos 22,000 individual dito ang nanunuluyan pa rin sa mga evacuation center. Samantala tinatayang aabot sa 1.29 na bilyong piso naman ang halaga ng iniwang pinsala sa infrastruktura ng lindol. Samantala, balita mula sa abroad, mahigit 400 pusa na-rescue sa isinagawang meat bust crime operation sa Vietnam. Pusa kinakain sa Vietnam? Ayan. Bagay, dito dati lakay, di ba, nauso yung aso? Oo. Si Boy Laboy, isang driver natin kumakain ng pusa yun Pusa? Kakatay ng pusa yun. Doon sa Vietnam, alam ko, hindi ko alam na may cat meat din sila. Alam ko, asusena at saka cobra. Ayan. Cobra. Dito din cobra, di ba, lakay? Ayan, ahas. Ahas, ayan. Sawa, ayan. Sawa. Sa Vietnam, natikman ko nilang kanilang cobra. Ayan. Ano mas masarap? Mainit sa katawan. Paano na-rescue? Ayan. James Galangge sa detalye. James.
Balita mula sa Vietnam, naisalba ng mga otoridad mahigit 400 pusa sa isinagawang meat bus crime operation sa Ho Chi Minh City na ayon sa reports, mahigit 40 rito'y nakabalik na sa kanilang mga owner, habang halos 100 naman ang namatay dahil sa umunoy epekto ng pagkakakulong sa kanila. Kasalukuyang nahuli na ang mga suspect at umamin na sa kanilang mga kasalanan. Nanongolekta sila ng mga pusa sa iba't ibang parte ng Vietnam sa loob na ng 3 taon. Ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano kaya lasa ng karne ng pusa? Oo lang kayo parang Diba palaman ng siopaw daw yan? Dati, yun nga yung chismis lakay. Hanggang ngayon pa ba? Meron pa bang ganun? Ay! Balitang sports, Miss Thea. Japan nananatiling walang talo. Italy bumawi sa pagbubukas ng Week 2 ng 2026 VNL sa Pasig City. Idetalye mo balita, Millie Borja. Patuloy na nagiging lugar ang Pilipinas para sa mga makasaysayang sport event. At kahapon lang, nagsimula na ating pagiging host sa Week 2 ng 2026 Volleyball Nations League. Ang mga World Class match sa report na ito. Nanatiling walang bahid ng pagkatalo ang Japan matapos makabawi sa naging laban nito kontra Serbia with 20-25 sa first set, 26-24 sa second, 18-25 sa third, isang nail-biting 32-30 sa fourth at 15-17 sa deciding set. Sa 2026 Volleyball Nations League Week 2 noong Miyerkules sa Philsports Arena sa Pasig City. Pinangunahan ni Mayu Ishikawa at Yukiko Wada ang Japan sa kanilang ikalimang sunod na panalo upang manatiling nangunguna sa 18-nation tournament. Nagtala si Ishikawa ng 24 points, kabilang ang huling 2 puntos sa ikalimang set, habang nagdagdag si Wada ng 20 points na parehong mula sa mga attacks. Muntik ng maagaw ng Serbia ang panalo matapos makakuha ng 5 match points sa ika-4 na set. Pero nakabawi ang Japan sa pamamagitan ng mahalagang block ni Haruyo Shimamura para sa 31-30 na abante, bago tuldukan ni Yoshino Sato ang set para mapersa ang ikalimang set. Si Sato ay nagtapos na may 12 points mula sa 7 attacks, 4 na aces at isang block, habang nagdagdag si Shimamura ng 11 points. Nagpahayag din ng pasasalamat si Japan head coach Ferhat Akbash sa mainit na suporta ng mga Filipino fans. Today it was a good comeback. Serbia played really great match. And we were struggling during the match, but after a while we get the rhythm. So it was a great comeback. It's the 5th victory in 5 matches, so it's so good. We need to continue in this rhythm. The whole crowd I hear Nippon, so they supported us really good. We were feeling like we are in Japan, so thank you to all Philippine fans. I hope they come and support us for the next matches too. Samantala, sa naunang laro, agad namang nakabawi ang defending champion Italy matapos walisin ng Czechia sa pagbubukas ng kanilang Week 2 campaign. Bumangon ang mga Italian matapos ang masakit na 5 set na pagkatalo sa Brazil noong nakaraang linggo. Pinangunahan ni Ekaterina Antropova ang Italy matapos magtala ng 21 points mula sa 14 attacks, isang block at 6 na aces. We're really happy to start a new week. We know that playing against Brazil is hard, and we're really happy actually with the result. It's not fun losing, but it's a great match to learn from. And today I think we showed a great start. Sometimes we had some difficult moments in the game, but we were able to stay as a team. And I'm also happy with all the stops that went great. So we're working. It's really nice. I've never been, and unfortunately we can't walk around and see much, but we love that everyone's so excited to watch more volleyball, and we hope to see more crowds with games to come. Nagdagdag si Sarah Farr ng 13 points, habang maayos na pinumunuan ni Carlota Cambi ang opensiba sa pamamagitan ng 15 excellent sets. Ngayong araw, June 18, aabangan naman ng volleyball fans ng tapatan sa pagitan ng Czechia at USA sa ganap na alas 4 ng hapon. Nasusundan ng laban ng Serbia kontra sa Italy alas 8 ng gabi. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. Ikaw pala yan. At para sa Japan team, congrats, Banzai! Showbiz, Miss Thea. Bini, tampok sa train hand grips ng LRT1. Idetalye mong balitang yan, Angelica Cosme.
Tiyak maraming blooms o fans ng Bini ang sumakay sa LRT simula kahapon. Huwag muna tayong umuwi talaga ang feels dahil ang 8 tampok sa hand grips ng LRT 1/4 generation train. Kung saan hawak ka kay Maloy, kapit ka kay Aya para di ka matumba ang atake. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, proyekto ito ng Colette of Fan Suporta, dedicated fan group para kay Bini Colette Vergara, just in time bago ang kick-off ng Signals Road Tour Samoa Arena sa darating na weekend. Hirit naman ang ilang fans, pwede raw bang iuwi ang hand grips? Habang may nag-request pang sana meron din sa MRT. Ang Bini hand grips may silayan sa LRT 1/4 generation train hanggang July 17. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Naku, baka nakahawin yan. Isa-isang sungkitin lang ay. Baka magdala ng plies dyan. Wag naman! At ayon sa Malacanang, ang June 24 ay dineklarang special non-working day, Miss Thea. Sa Manila lang. Ewan ko lang sa San Juan, Mayor Francis Zamora, ha? Hindi ba holiday sa inyo sa June 24? Pero ready na sila sa Basaan Zone sa kanilang Wata Wata Festival. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. How much lakay? Yung dollar mo ko yung General Alex Guo. Ayan. Abay, nagsara ngayon ng palitan sa dolyar sa halagang 60 pesos and 56 centavos. Ala, tumataas ang palitan. Kahapon 60.39 na Miss Thea. Naku, tumaas na naman pala lakay. Tumaas ng 17 centavos. At ayan ang kabar natin para tunto ng break time. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras. Eksakto. Naku, lumampas. 1 minuto makalipas ang alas 5. This time check is... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na